kasali ka na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko-niyog ang siyang pinagpupunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino, masipag ka, Pilipino, masinop ka. Simpleng bagay, pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Narito na ang School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 at Philippine Coconut Authority. Matuto ng iba't ibang teknolohiya sa pagniniyugan para sa karagdagang kaalaman at karagdagang kita. School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Kayo po ay nakikinig sa Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, School on the Air on Coconut Productions for Region 12. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sarangani. School on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa masaganang kokobuhayan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Region 12. Isang masaganang pagbati po ang hinahatid namin sa inyo. Ako po si Marnil B. Del Monte, Media Production Specialist 2 ng ATI Region 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni Director Abdul Aidayaan at katuwang ng Philippine Coconut Authority Region 12 sa pangunguna ni OIC Regional Manager Emily Lorion. Katuwang din ng Province of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Pacquiao at Provincial Agriculturist Engineer Agnes L. Du, and of course the City Agriculturist of Jansan, Ma'am Merlinda Nolasco. Kaya ininyahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng himpilan ng Agri-Gabay Radio, Max FM, News FM Jansan, News FM Kiamba at Radyo Kasaganaan Maito. Bago tayo magsimula sa ating episode ngayon, batiin muna natin ang ating mga ka-agri-eskwela na nanonood sa ating Facebook Live and of course sa mga nakatutok sa ating radyo. Para sa mga greetings at katanungan, maaari nyo pong i-comment sa ating Facebook Live ngayon na sa Agricultural Training Institute Region 12 po tayo. We are currently live streaming and of course pwede din po kayong mag-text sa ating text line 0969 017-8136. Again, our text line, that's 0969-017-8136.
Shoutout daw po watching from Pait, Parokwan, Algeria, Elovi Tangi Mangiling. Nagpapa-shoutout din from Pait 1, Algeria, Alabel. Same sila ni Ma'am Elovi, Jovelyn Tangi Salinto. Good morning po. Ngayon alam kong excited na ang ating mga kaniyog mula sa bayan ng Malungon, Alabel, Kiamba, Maitom at Jansan na nakikinig sa kanilang mga radyo, kaya simulan na natin ang ating programa. Noong episode 7 natin noong nakaraang week, napag-usapan natin ng intercropping technologies. Kasama natin si Sir Jun Samiliano, ang aming agriculturist 2 dito sa ATI Region 12. Ngunit ngayong araw, sisimulan natin ang ating pag-aaral. Kasama natin si Ma'am Jenny Cargaliego. Siya po ang Agriculturist 2 ng PCA 12 para talakayin ng Animal Livestock Integration focusing on dairy cattle. Magandang umaga, Ma'am. Good morning po. Ayan, pwede po nating batiin ang ating mga tagapakinig for today's episode. Good morning po sa lahat, sa ating mga tagapakinig dyan, especially yung mga participants natin, yung farmers from Sarangani, sa Alabel, Malungon, Maasim, Kiamba, Maitom, and General Santos City. And Yes. Pati din yung mga viewers natin dyan sa FB Live. Good morning po sa ating lahat. Ayan, kaya huwag na natin patagalin, Ma'am Jenny. Simulan na natin ang ating programa ngayong morning po. Okay. So, good morning again. Ang topic ko po ngayon is yung animal integration. Specific po siya sa dairy cattle. Yung pag-aalaga ng dairy cattle or ng baka under coconut or sa ilalim ng nyugan. Dairy cattle meaning ito yung mga baka na nagpuproduce ng gatas. Iba-iba po kasi yung purpose ng pag-aalaga ng baka. Hindi lang sa baka, pati na rin yung other livestock like yung kambing at iba pa. Pwedeng inaalagaan natin sila para katayin or yung tinatawag nilang for meat or meat production or yung nagpuproduce ng karne. Or itong dairy na inaalagaan natin para makaproduce din ng gatas. So, ito ay isang proyekto ng PCA and ng government na under po sa Republic Act 11524 or the Coconut Farmers Industry Trust Fund Act or mas kilala ng mga farmer sa tawag na Coco Levy Fund. So, isa ito siya sa mga project. So, ang implementing agency po ng dairy farming under coconut is yung National Dairy Authority or the NDA. Kasama po ni PCA sa pag-i-implement. So, sa ngayon, ang i-discuss natin is yung mga common breed ng dairy cattle sa Pilipinas. So, kung makikita nyo dyan sa screen sa mga FB live viewers natin, may 3 pong common na breed ng dairy cattle sa Pilipinas. Ito po yung Jersey, yung Holstein, at saka yung Sahiwal. Kung mapapansin natin, malalaki po talaga yung tinatawag nilang udder o yung dede ng mga breed ng baka na ito kasi nga yung purpose nila is for milk production. I-compare natin doon sa mga native or yung Brahma na tinatawag dito sa Pilipinas. Pero po bago ang lahat, magkakaroon po muna tayo or i-explain ko po kung bakit may ganitong programa ang ating government, especially si PCA at saka si NDA. So, tatalakayin po natin isa-isa. Una, alam natin na mababa talaga yung presyo ng kopra. So, mababa yung income ni farmer kung isa lang or monocropping lang ang ina-adapt niya sa farm. Meaning, isang tanim lang ang itinanim niya. For example, nagtanim lang siya ng coconut. So, mababa talaga yung income. At alam naman natin na hindi stable yung copra price. May time na mataas yung presyo, may time din na mababa. Kaya nagkaroon ng idea kung paano madadagdagan ang income through integration. Meaning, lagyan or diversified. Kung noon, isa lang yung nagiging source ng income ni farmer, like yung pagkokopra lang,
Ngayon, ini-encourage natin sila na magtanim ng ibang crops, gaya ng high-value crops like cacao, kape, saging at iba pa. At kung iba pang crops like yung mga ginger, luya sa ilalim ng coconut. At isa din dito yung paghahayupan sa ilalim ng nyugan. Pag-aalaga ng hayop gaya ng manok, kambing, yung mga swines natin. At isa na rin itong baka na yung sa dairy o yung sa meat type na pwede nating alagaan under coconut. So, para madagdagan yung income ng ating mga farmers at saka magamit din yung mga bakanting lote na hindi pa nagagamit. So, isa yun sa mga purpose. And, after na mabigyan si farmers ng animals or mabigyan sila ng mga baka, for example, of course, magkakaroon ng training si NDA. So, ikakapacitate sila, bibigyan ng mga tamang kaalaman kung paano maalagaan yung mga dairy cattle nila sa tamang paraan. So, last week, nagkaroon na ng trainings na kinandak ang NDA together with the ATI. At, for the information pala ng lahat, si ATI po yung implementing agency para sa lahat ng mga pa-training under sa CFIDP Fund. Yes po. So, isa pang dahilan is para, of course, mapataas natin yung production ng gatas dito sa, hindi lang dito sa Region 12, but sa buong bansa. Especially, kasi halos lahat ng dairy products, kung mapapansin ng ating mga farmers, is imported lahat. So, meaning, inaangkat natin sa ibang bansa yung kasi base sa datos na ating nakuha, nasa 1 to 2% lang yung production ng ating gatas sa Pilipinas. So with this project, mapapataas natin yung production. Halos kasi lahat ng product ng milk is imported. Kaya may mga ganitong programa yung ating government or yung gobyerno natin. At ma-address din natin yung tinatawag nating malnutrition ng ating mga bata. Kasi isa din ito sa mga program ng DepEd, yung feeding program na tinatawag. Kaya lang, konting-konti lang talaga yung production ng ating gatas. Kaya hindi kayang maisupply yung demand o yung pangangailangan. Kaya patuloy natin na pinopromote ang mga ganitong programa. So, sa mga farmers natin, kung magtatanong sila, ma'am, paano ba kami makakakuha? Or libre ba yan sa government? Paano kasi yung mahal-mahal ng baka ngayon? Oo nga, paano yung transportation? Paano ba kami makaka-avail? So, ang sagot po dyan is, opo, libre po lahat or libreng ipapamigay po ni NDA yung mga dairy cattle natin. So, may mga criteria po tayo para maka-avail ng project. Of course, unang-una po, dapat yung mga farmers na makaka-avail is nasa system po sila ni PCA or yung tinatawag na NCFRS or the National Coconut Farmers Registry System. So, dapat po siguraduhin natin na nakaregister po tayo doon. At yung mga organization naman, dapat nakaregister din sila of course sa PCA, register yung kanilang organization. If cooperative sila, dapat nakaregister din sila sa CDA, sa DOLE, SEC at yung iba-iba pang mga pwede nilang i-register yung kanilang organization para maka-avail sila ng programa ng gobyerno. Dapat kompleto talaga sila ng requirements na pagdating sa co-op or association. Opo, dapat matawag na legit sila. Oo. Hindi sila pwede na kahit 20 sila at magpabarangay sila at magkakapitbahay, pupunta sa inyo, hindi po yun pwede. Opo. Pwede naman po, yung PCA nag-a-assist naman. For example, marami sila. Ang requirement kasi is dapat 80% of the members is coconut farmers. Oo. So kung if ever na hindi pa sila registered, nag-a-assist naman po si PCA para ma-register sila, para matulungan sila. So at isa pang mahalagang i-consider din, dapat yung farm ni farmer is suitable yung area para sa dairy production. Magkakaroon naman ng evaluation before sila ma-consider na or before sila mabigyan. Dapat parang talaga yung evaluation na ginagawa ni NDA at saka ni PCA para ma-sure talaga na maging successful yung project natin or makakwalify yung isang farmer or yung organization na makakuha ng project. Okay.
So sa ano po, kapag kunwari po, bago pa sila lumapit sa inyong opisina, gusto nila, handa na po ang farm nila for dairy cattle para mabilis ang proseso. Ano po yung mga basic po na tinitingnan natin para sa lupa natin na para maging suitable siya sa dairy cattle natin? Okay, matatalakay natin mamaya. Okay po. Sige. Excited lang po ang ating host. Okay, tatalakay natin yung mamaya isa-isa, ma'am. Sige po. At saka, dapat ding ma-involve natin yung LGU sa pag-implement ng ating project. At i-consider din natin, i-consider natin yung proximity ng area dun sa planta or the processing plant. Dapat kasi madaling, kasi kung gatas yung product natin, madaling masira. Within 2 or 3 hours, dapat ma-i-process na siya. So, yun yung isang pinaka-consideration natin na makonsider natin yung isang organization. Dapat malapit sila Close to processing sa center. planta. Oo. Sa ngayon, yung existing plant natin dito sa Malungon, yung sa Madafco, kaya yung pilot site natin this year is 3 site yun, nasa Alabel, nasa Malungon, at saka sa General Santos City. Kasi nga, yun yung kinonsider natin na qualification na medyo malapit lang sa planta. At ang isa pang pinaka-importante, of course, is the willingness of the farmer. Yes, So, kung of hindi course. sila willing, hindi natin mabibigyan ng project. So, ang ano dyan is magsasubmit sila ng yung organization ng intent letter para sa isa-submit nila doon sa NDA para ma-consider or ma-prioritize sila sa ganitong mga projects. So, yun po, Right. Ma'am Marnil. Doon po sila magsa-start, ma'am, na sa intent letter po Yes muna. po. Magkano talaga sila ng intent letter. So, for yung sa mga general provision po natin, sa nasabi ko kanina, dapat malapit sa area, sa processing plant, yung lupa ni farmer. At dapat, ma'am, hindi siya nakasanla or malaya niyang magagamit yung lupa niya. So, kasi minsan may iba na mag-a-apply pero nakasanla pala or naibenta niya or anytime kukunin nung nakabili. So, paano yung mga hayop? Yung project. Oo. So, dapat malaya niyang magagamit anytime ang kanyang lupa. So, isa yun sa mga kinoconsider natin sa project. Ayun. So, yung counterpart naman ni farmer. So, hindi lang po bigay. So, dapat may Opo. counterpart din. May return of investment ang PCA sa pagbigay ng baka. Si farmer po yung gagawa ng pabahay, of Ayun. course, ng baka. Kasi po, hindi kagaya ng mga native cattle natin na yung kung sa Bisaya lang itugway lang. Kasi si dairy cattle is, ang pagpapakain po is dapat nasa bahay lang siya. Tapos yung cut and carry or yung method ng pagpapakain. Meaning, is si farmer yung magkukumpay or kukunan niya ng pagkain doon sa area niya. Yung mga dahon doon, kukunin niya at dadalhin niya doon sa bahay mismo ni baka at doon niya papakainin. And of course, dapat din malapit din siya sa tubig or available yung tubig kasi Anytime. oo, pag nag-aalaga ng mga baka or kailangan talaga yung tubig. So, hindi sila pwede na fed through grazing lang, ma'am. Hindi po Hindi, pwede. iba siya. Dapat hand and carry talaga. Mhm. So, yun yung mga i-consider natin. So, kailangan talaga yung tubig. Dapat malinis yung bahay ng mga baka natin. Kung kukuha ng gatas, dapat malinis din yung tubig na magagamit. Dapat malinis lahat kasi nga food yung pinaprocess natin. Pero, wag kayong mag-alala sa mga gustong mag-submit ng letter of intent kasi kung makakwalify sila if ever, magkakaroon naman ng thorough training nun together with the NDA at saka ni ATI at saka ni PCA Yes. din. Oo, separate training yun. Parang technical training na talaga yun. Basta isigurado lang talaga natin na available yung portable water or yung malinis na tubig sa area. And of course, dapat kung pwede, may electricity din sa area ninyo. Importante yun kasi nga may mga machineries tayo na ginagamitan, especially yung mga refrigerator na imbakan ng mga gatas. So, dapat kung pwede, available po yung electricity. Pero so far sa ngayon, halos lahat naman ng area may mga naman na electricity. Oo, kaya naman siya. Kaya naman. And isa din ang importanteng i-consider natin lastly po is dapat si farmer is
may nakalaang area para sa forages. So, ano-ano po ba yung mga forages? Ang mga forages, ito po yung mga pagkain ng ating alagang hayop. Ito po yung binibigay natin sa kanila para dito kasi nakasalalay yung volume ng production ng milk. Pag walang pakain, meaning walang gatas. So, dapat nakaprepare talaga yung area nila for the production. For example, may farmer na sabihin niya, ay ma'am, malaki yung area ko, 3 hectares for example. Tapos pag pag-validate pag-validate ni PCA, ni NDA, titingnan yung area, ay marami palang tanim. May tanim na kakao, may tanim na saging. So, meaning, hindi talaga siya makuha-qualified kasi nga wala nang available area para doon sa forages. So, napaka-importante po ng area na yun. So, pwede naman po siguro clear an area na lang sila, no? Kailangan maglaan talaga sila ng area para sa forages. Maglaan talaga sila para doon sa forages kasi mamamatay si baka pag wala siyang nakakain ng mga forages. Mahirap din po na magbili-bili na ang farmer natin ng forages from other suppliers pa po, no? Kung may income or may sapat silang like sa I think in Pampanga, talaga sila, bumibili sila ng mga silages. So, yung isang drum is worth nasa 1,000. So, yun ang pinapakain nila. Kung sapat yung pera ni farmer na bibili siya ng ganon. Pero kung wala, unlike dito sa atin, mga 3 baka lang yung inaalagaan, sila na yung tatanim ng mga forages. Mas efficient na po. Oo, kaysa bibili sila. Siguro pwede yun siya sa mga yung malalaki na talaga na nasa 100 heads na yung inaalagaan. So, pwede yun. And kung makikita po ninyo, ito po yung mga sample na pabahay sa screen. Makikita nila na malinis talaga yung area dapat. Tapos, pwede din tayong gumamit ng mga indigenous materials. For example, mga kawayan at saka yung dahon ng niyog para doon sa mga pabahay. Para hindi din medyo magastusan si farmer kasi sa kanila yung pabahay. So, yun yung mga sinasuggest ni NDA na pwede lang gamitin yung mga any available materials na pwede nilang gamitin. Basic lang Basic lang na makukuha yung kawayan. Ano lang naman yung kawayan, kahit na sa tanim nyo, pwede nyo kunin yung dahon ng nyog na pwede nyo ilagay doon sa yung parang bubong ng bahay ng baka. So, mga samples, ito siya na hindi ganun kamahal ang i-invest ni farmer para maka-avail ng project. So, yan. Kalaunan na lang sila mag-expand if ever na merong development na or income. Opo, kung medyo malaki na yung income, pwede na nilang i-aircon. Joke lang. Pwede nang mag-expand or lagyan na nila ng yero or bakal na instead na kawayan. Pero from the start, pwede nang yung mga indigenous muna. So, okay. So, kung makikita natin sa screen, may mga samples po tayo ng mga legumes at saka yung mga pwede nating pakain. Like, yung pinakasikat ngayon is yung Napier grass. So, sa FB Live, makikita yan nila kung ano yung itsura ng Napier grass. So, mga ordinary grass lang ito na makikita natin sa paligid. Mayroon din tayong mulato, Mombasa, yung paragrass din, pwede din pong ipakain yan. Yung star grass, yung signal grass, at saka yung mais. Ito yung sinasabi ko sa ibang lugar. Ito yung ginagamit nila ng silages. Yung sinachop nila, nilalagay sa isang lalagyan, tapos isa-stock nila doon, yun na magiging source or magiging food ng kanilang mga dairy cattle or dairy animals. And then, meron din po tayong yung leguminous crops, yung butterfly pea. Ewan ko, ginagawa nga nila itong pea dito, ay ginagawa nilang atsaa. Yung parang blue turnip. Opo. So, isa din yun sa mga pwedeng ipakain natin na source ng protein. Social naman ng mga baka natin. At saka mayroon ding rinsone, at saka yung Calopogonium, Centrosima, at yung tinatawag nilang mani-mani. At saka pwede din yung ipil-ipil na pwedeng ipakain sa kanila. So, madami naman ways na mapakain din natin ng ating mga baka. Oo. So, hindi din so, po mahirap. Mga mga damo-damo lang sa paligid na pwede nilang makain.
Yung damo po ba, yung kunwari po, magsa-start pa lang po sila ng basic forage po nila. Pwede po ba sila, saan po ba sila pwede makukuha ng mga similya ba or... Oo, nandun yun sa last na ano natin, part ng lecture. part Inuunahan ko si ma'am. Opo. So, hindi lang yung animals yung ibibigay ni NDA under sa ganitong project. Nagbibigay din po sila ng mga veterinary drugs or ng mga biologics, for example. And, of course, kung available din naman siya sa LGU, pwede din nating matap yung mga LGUs natin. Yung mga technical support and services, sisiguraduhin talaga na prepare muna si farmers before ibibigay yung animals kasi nga hindi din biro yung presyo ng animals. So, before ipapamigay, siguraduhin muna na available yung pabahay, may pakain po, at marami na siyang naitanim sa area, which is pinoprovide din po ni NDA yung planting materials. Yung mga sinabi ko kanina na mga damo or forages, before po sila kung na-identify na sila na pwede na silang mag-avail or na-approve na talaga, na sure na ilalagay doon yung mga animals, dinideliver muna. Yung pinakaunang ginagawa ni NDA is dinideliver nila sa area yung mga planting materials para maitanim na agad before pa dumating yung animals. Kasi naman, pag nandun na si animals, tapos tsaka pa nagtanim si farmers. So, dapat ipapauna muna yung mga planting materials. So, ipoprovide yun lahat ni NDA. Oo. Kaya po, ang kailangan lang sa farmer is willingness po talaga. No? Lahat na i-provide na. So, yung willingness lang talaga ni farmer na magre-receive sila ng ganitong project. So, dapat, of course, ulitin ko, may malinis na tubig yung area and as possible, dapat may kuryente. So, after that, bibigyan din sila ng mga equipments o yung mga ginagamit natin sa paggagatas. So, sa sinabi ko kanina, dapat may kuryente kasi nga, yun ay kailangan ng isaksak para gumana. So, as possible, dapat may mga source ng kuryente tayo. So, tumutulong din si NDA po sa tinatawag nating market, kung paano ni farmer maibibenta yung kanilang mga produce. Of course, may mga areas tayo na malaki na yung production. Nililink ni NDA doon sa DepEd na makakapagkuha ng contract na sila yung magiging source ng gatas doon para doon sa feeding program. And mayroon din sa sinabi ko kanina, mayroon ding mga areas na yung mismo na nagbabay, yung planta, sila na yung dinideliveran ng mga farmers natin. Pwede nilang ma-deliver doon para ma-process agad. So, bibili ni planta yung kanilang gatas. So far, based sa experience namin, half day pa lang nung dun sa Madabco, kung bibili ka doon, ubos na, parang out of stock na, meaning malakas talaga yung market ng gatas. So, promotion lang din talaga sa ating mga coconut farmers, at saka, yun, tumutulong si NDA kung paano nila ma-dispose yung kanilang mga gatas. Ayan, so, hindi dapat magkabahalang ating farmers or coconut farmers, ma'am, no? Kasi may demand talaga para sa sa ganitong sa cattle, hindi lang sa cattle, ma'am, kahit na din sa goat, sa Carabao, yung sa mga areas na binibila natin, nauubos yung mga stocks nila. So, kulang pa talaga ang demand kasi nga sa sinabi ko kanina, nasa 1 to 2% lang yung ating production dito sa ating bansa. So, aside from that, kung medyo marami na talaga yung naiproduce ng mga farmers natin, tutulungan or tuturuan din sila kung paano mag-value adding. Meaning, hindi lang gatas yung product nila. So, pwede nating turuan kung paano gumawa ng ice cream, paano gumawa ng mga cheese, at iba-iba pang mga produkto na galing sa gatas. Para mas mataas din kasi yung price kung magwa-value add tayo sa isang product. Galing sa kanila yung produkto. Oo. So, yun siya, tutulungan pa rin ni NDA pa rin. Nandun pa rin si NDA, si PCA. Pwede nating itap sa mga partner agencies natin like ATI, at saka yung sa DTI din for product promotion. So, yun po ang mga nakaplano, which is, hindi lang nakaplano, which is, nasa first year na po tayo ngayon. Actually, sa Region 12, for delivery na po yung ating mga baka for
yung sinabi kong 3 areas kanina, yung sa Manungon, Alabel, at saka sa General Santos City. Kasi sila yung pinauna natin na pilot site, gawa nga nung malapit yung planta or processing doon sa Malungon. Siguro by the following year, ibibigay naman natin sa ibang provinces. Sa sa South Cotabato, Sultan Kudarat, at saka North Cotabato. Kasi tuloy-tuloy naman ang project ni PCA at saka ni NDA ng mga paganitong programa na i-expand talaga yung pagpuproduce ng gatas dito sa atin. At saka yung ibibigay pala na baka ni NDA is buntis na. So, meaning, pag receive ni farmer, mga ilang months lang yung aantayin niya is makaka-income na siya. Kasi magagatas na siya. So, hindi lang isang magtatanong sila, ilan ba yung mai-income namin? Siyempre, magtatanong talaga si farmer kung may income ba. So far, sa ngayon, ang programa natin is, before isang head lang ng baka yung pwede sa isang farmer. Pero ngayon, based sa study, isang baka or 3 baka, parang pareha lang yung effort na ihilalaan ni farmer. So, parang module type or family type, pwedeng maka-avail si farmer ng 3 hanggang 5 heads ng baka. Oo. Madami na rin yun. As long as muna na available talaga yung pagtamnan niya ng pagkain. Kasi enough lang po yun. oo, kasi yun yung pinaka-importante. So far, sa computation, kung ilan ba yung mai-income, ang isang baka kasi, kung sa labas lang, just like for example, Australia or New Zealand, yung isang baka na pinakita kanina, magpuproduce siya ng 15 liters of milk a day sa isang baka lang. Isang baka lang. Oo. So, dito sa atin, kung ipagpalagay na lang natin, nasa half or 7 liters lang ang isang baka. So, kung may 3 baka ka, yung estimated income ni farmer is nasa more or less nasa 5,000 a week. Doon sa 3 baka lang. So, what if kung may 5 baka pa siya? So, tapos buntis yon, the following year, manganganak ulit. So, madodouble na naman ulit yung kanyang manganganak siya. So, the following year, manganganak ulit hanggang sa dadami yung baka nila. Ayun. Oo. So, hindi talaga loss talaga ang Kasi provided na po lahat. Tapos may income pa na 5,000 a week, ma'am, no? Oo, yun yung mga Malaki estimated yun. income ni farmer. Sana all. And then on top pa yun sa kanilang main na crop na coconut, Oo, of course. additional Yan, income lang additional yun. income lang yun, ha? Oo. At saka I think may another program pa tayo na aside sa dairy cattle, pwede naman aside doon sa dairy cattle, pwede pa silang magmanukan, magkambingan. So, yung 5,000 na yun, additional income on top doon sa pagkokopra. At saka kung may mga tanim pa sila na ibang crops pa, so sigurado na maa-attain talaga or mai-increase talaga ang income ni farmer. So, yun po yung ating mga programa sa PCA, sa government po, ni NDA, at saka ni ATI. Ito po is a collaborative project po. Hindi lang po PCA, lahat-lahat na po ng government agencies is natap na natin. Together with the Department of Agriculture, at saka yung iba pa napakarami. I think 15 agencies po yung nag-collaborate dito sa FIDP natin na pwede nating maitap para matulungan or ma-enhance pa yung ganitong mga programa. At kung may mga siguro sa mga farmers natin na nakikinig ngayon, kung hindi pa nila masyadong naintindihan, pwede naman silang pumunta sa malapit na office. Si PCA po may 3 opisina, 4 po. Per province po, mayroon po tayong mga provincial offices na pwede nilang lapitan para magtanong pa kung ano pa yung mga iba pang or na hindi nila naintindihan, kung ano pa yung gusto nilang i-avail para mapaliwanagan at ma-explain pa ng mas sa kanila po. So far po, yun lang po muna ang nais kong i-share. At saka muli po, maraming salamat and good morning po sa ating lahat. Ayan, meron po magbigay daan po tayo sa ating mga katanungan or sa ating mga additional info na gusto malaman ng ating mga farmers po. Ayan, saan po daw po, hindi po sila pala familiar kung nasaan daw po yung provincial office po sa PCA sa Sarangani. Okay. Sa Sarangani po, yung provincial office natin is nasa Kasoy Street. Yung kung pupunta kayo ng SM sa Timuan, at yung pinakamaliit na street, I think DepEd yung yung pinakaharapan, and then hanapin nyo lang Kasoy Street na dating nasa likod ng Bayan Tel.
po sa General Santos po. Ayun. So, pwede naman po sila lumapit din po if ever na hindi nila ganun kabisado or malayo pa para sa kanila yung Gensan. Maaari din po sila bang lumapit sa ating mga municipal agriculture offices po for other information? Opo, kung medyo malayo po yung office natin sa provincial offices, in every municipality po, sa DA, magtanong lang sila. And then, mayroon po tayong tinatawag na Coconut Development Officer in every municipality. Ayun. So, pwede nilang tanungin din, or kung hindi man, kung pupunta sila sa Chowking Highway doon sa Jansa, nandun lang po ang office ng regional office. Pwede din po kayong pumunta doon. Nasa highway lang naman din po yun ng Jansa. Sa likod lang po ng Chowking National Highway doon sa Elizabeth po, sa General Santos. Ayan po. So, hopefully po, hindi na kayo mawawala kapag naghahanap kayo ng PCA sa Sarangani po. At ayan po, doon po siguro nagtatapos yung ating discussion for today. Wala naman pong other na mga questions po na nakikita po natin sa ating Facebook Live and of course our text line po for today's episode. Maraming salamat Ma'am Jenny Carr sa pagbibigay linaw sa ating mga magsasaka kung ano yung livestock integration. Again po, if meron pa po kayong mga additional questions, you may comment or give a chat po sa aming Facebook page. Live po kami ngayon sa Agricultural Training Institute Region 12. And of course, sa aming text line 0969-017-8136. Bago po tayo tumungo sa ating mga additional na mga katanungan po, mabibigay daan po muna tayo sa mga onting paalala. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present.
Kami po ay nagbabalik sa ating episode 8. Sa ating masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, our School on the Air on Coconut Production for Region 12. Kasama pa rin po natin si Ma'am Jenny Carr. Ma'am Jenny Carr, meron po tayong mga additional po na questions from our farmers po. Unang question po natin, parang na-curious lang po sila kung ano po yung proseso ng pagkuha ng NDA or ng PCA ng ating mga baka, and magkano ba kung sila ang bibili personally? Okay, so sa kaalaman po ng lahat is yung baka po natin is may dalawang process po si NDA. Pwede po yung island-born na tinatawag nila na dito na ipinanganak through AI, yung artificial insemination na tinatawag. Pero so far, sa ngayon, kung hindi talaga available yung ganito or ganyan karaming source, ang ginagawa ni NDA is kumukuha sila sa ibang bansa. So, ini-import nila yung baka. So, kaya sinisigurado muna before i-distribute na alam na talaga ni farmer kung ano yung gagawin niya. Kasi nga, ang cost po ng isang baka based sa information ni NDA is nasa 180 to 200,000 yung isang baka. So, kung hindi alam ni farmer kung paano yun alagaan, so sayang naman pag namatay. Oo. Pero yung price na yun is kasi nga buntis na yung kukunin doon. So, meaning, after ilang months is manganganak na siya. So, magpuproduce agad ng gatas. Kaya siya mahal kasi nga, malaki na at saka buntis na siya. So, yun yung mga proseso. And after that, na dumating yung baka dito, may ginagawa pa sila yung tinatawag nilang acclimatization. So, hindi agad na ibibigay kay farmer yung baka. So, may proseso sila na siguro nasa 3 to 4 months, yung mga baka na galing sa ibang bansa, doon muna nila i-deliver sa mga area na medyo malamig kasi nga kung for example doon siya galing sa New Zealand or Australia, medyo hindi ganun kainit doon. So ang alam ko sa Bukidnon, doon nila nilalagay for acclimatization. And after that, na medyo naka-adjust na sa Philippine climate yung mga baka, tsaka na nila i-deliver ulit doon sa mga coconut recipients natin. So slowly natin sila ini-incorporate sa ating weather. Mabibigla siguro sila mamamatay kung galing sila New Zealand, lalagay sila dito sa tantangan na pakainit. Oo. At saka sa Jensan. Or sa Jensan, mas lalong mainit. Ito ng baka. So, yun yung mga paalala natin sa mga farmers na tinitrain talaga sila kung paano. Kasi nga, sayang talaga yung 180 to 200,000 na baka. Tapos, with the negligence lang na hindi ko alam kung ano gagawin. So, sinisigurado talaga ni NDA na makukomply nila yung mga requirements na, mahalagang requirements para dun sa pag-aalaga ng ating mga baka. Kasi hindi po basta-basta ang pagpo-purchase po ng ating mga baka. Ayan po. Thank you, ma'am. And then, of course, lastly po natin na question, kapag ready na po sila, willing po talaga sila at ready na sila mag-send ng letter of intent, saan po sila magpapadala? Okay, sa letter of intent po natin, pwede nating i-direct sa NDA. Ang office pala ng ating NDA is nasa Davao. Davao City, kasi Southern Mindanao sila, isa lang yung office nila. Cover nila yung Region 11, Region 12, kasama pa yung BARM. So, malaki din yung coverage nila. So, pwede natin i-email yung letter of intent natin sa office nila, or kung hindi man kayo makapunta ng Davao, pwede namang ipadaan natin sa mga provincial offices, si PCA or doon sa regional office. Kung hindi pa talaga alam, hanapin nyo lang yung mga naka-assign na Coconut Development Officer sa every municipality nyo. Magpatulong kayo kung saan natin pwedeng i-send yung ating letter of intent para hindi na po tayo pupunta ng Davao City. Kami na po sa PCA yung mag-i-endorse doon sa NDA po. So, yun lang po. Ayan, maraming salamat sa ating resource speaker ngayong araw, Ma'am Jenny Carr, sa pagpapaunlak sa ating episode 8. Meron po tayong mga last mensahe para sa ating mga SOA enrollees? Okay, so sa mga farmers natin dyan na naka-enroll sa ating SOA program, so pagpatuloy lang natin yung pakikinig or yung pagiging participative sa ating programa kasi tayo din naman yung nagbe-benefit. So, maraming kaalaman ang ating matutunan at saka yung sa mga iba pang mga episode na ibibigay ni ATI. So, patuloy lang po tayo hanggang sa
magkita-kita po tayo doon sa graduation day natin. So, sa muli po, good morning at mag-ingat po tayong lahat. Ayan, so thank you so much ulit sa ating resource speaker for this morning. Magbibigay daan din po tayo sa ating mga shoutouts dahil kanina hindi ko pala nabasa lahat ng mga shoutouts natin for today's episode. May nagpapa-shoutout from taga Lumakiamba, mga SOA enrollees natin from Lumakiamba. Good morning po and hopefully may natutunan po kayo at nag-take note po kayo sa ating episode ngayong araw. Shoutout din daw po from Ma'am Lordette Estanio, one of our naging resource speaker din natin for our SOA CFIDP. Good morning sa iyo, Ma'am Lordette. Watching daw po siya from Alabel. Wow daw po, nasa Alabel si Ma'am Lordette. Pa-shoutout din po from Purok 3, kasama niya po si Ma'am Magdalena, si Ma'am Marjorie Mohong. From Pait to Alegria din po, Marina Salilama. May nagpapa-shoutout din po, malapit lang dito, guardhouse daw po ng Barangay Morales, Coronadal City, si Sir Julie Antones. Meron din tayong from General Santos City, ni nagpapahuli, from Barangay Conel, Ma'am Patricia Terry Alaba, Lagaro, Bantulo. Good morning po sa inyo. Then from dito sa atin sa General Santos City, lumipad ang aming team sa Zamboanga, Sibugay, ang aming ISS Chief na si Ma'am Hannah D. Gamad Popong and your CFIDP na host, kalimitan, si Sir JL na sa Zamboanga, Sibugay ngayon. Nagpapa-shoutout sila and happy travels po sa ating mga out of town na mga office mates dito sa ATI. Watching din po from Lumakiamba, Charlie Nacional, and from Pait 3, Ma'am Marjorie Mohong. At dyan, nagtatapos po ang ating masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan or School on the Air on Coconut Production for Region 12. Nasa episode 8 na po tayo. Konting announcements lang po, paki-like and follow ang aming mga social media accounts para wala kayong ma-miss na mga updates from us here in ATI. On Facebook, search nyo lang po Agricultural Training Institute Region 12. And of course, ang Facebook din po ng PCA, that's PCA Region 12. Nasa Instagram and Twitter din po kami at ATI RTC 12. Huwag kalimutan ang ating schedule ng ating SOA tuwing Webes tayo nakikita-kita rito 10 to 11 a.m. Maraming salamat po sa ating mga SOA Provincial Coordinator, si Sir Paul Benedict Berhes, and of course our Municipal Coordinators and City Coordinators na nagsusubaybay din ngayon. Maraming salamat din po sa ating mga napaka-supportive na City and Municipal Agriculturists from Sarangani and Jensen. Paalala rin po namin sa lahat ng mga enrollees na lahat po ng ating mga SOA forms katulad po ng mga enrollment forms natin, participants registration forms, pre-test, at of course our shirt sizes, pakipasa po sa ating mga municipal coordinators. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Sa ngalan po ng aming ATI Director Engineer Remelin R. Recater, MNSA Saso 3, our Deputy Director Antonieta J. Arceo, our ever-supportive ATI 12 Center Director Abdul Aidayaan, our PCA Region 12 OIC Regional Manager Emily Lorion, and the PCA Sarangani Acting Division Chief Jerry Pronco. Sa ngalan din po ng ating mga Sarangani Provincial Governor and our Provincial Agriculturist Agnes Eldu, our General City Mayor Lorely Pacquiao and City Agriculturist Ma'am Marlinda Donasco, and of course our ATI 12 CFIDP Region 12 Focal Person Engineer Trofilo Humawan. Para sa ating susunod na episodes, mga ka-agri, pag-uusapan natin
Next week, ang coconut processing technologies. Hanggang sa muling episode ng ating School on the Air, ako po si Marnil Del Monte, nang nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong